Buhay ko dito sa probinsya. Mini vlog. Hi Beshi, magandang araw. Inutusan ako ni tatay na kukunin ko daw dito yung kalabaw. Kasi nga gagamitin siya namin upang kumuha ng langka. At siya nga yung kakabitan ng karosa. Hindi ko nga alam kung ano nga ba guys sa Tagalog yung karosa. Comment down below. At hinihila ko na nga guys yung kalabaw patawid sa ilog. Hindi ko nga alam kung ano nga yung tamang word sa Tagalog. Dahil dito sa salita namin yung tawag dito ay ginuguyo. Bahala na, kayo na lang yung umintindi. At pagkatapos nga, ikakabit ko na sa kanya yung karosa. Ito guys yung ginagamit namin dito sa probinsya sa transportasyon. Kasi wala naman dito at hindi naman dito makakadaan yung mga sasakyan at motorsiklo. At ako nga lang mag-isa ang nagkabit ng karosa. Okay lang dahil sanay naman ako mag-isa. Charis! Hugot yarn. Ano ba naman kasi, palagi na lang tayong iniiwan. At ayun na nga, on the way na nga ako at munti pa akong mahulog. Ay nako ba naman, nahulog na nga ako sa maling tao. Di pa naman sa karosa. Ay nako. At ayun na nga guys, papunta na nga ako sa buhay mo. Charis, ba't ganon? Gusto ko nga sanang dito sumakay sa kalabaw. Pero basta, kaya dito na nga ako sumakay sa karosa. By the way guys, share ko nga pala yung ilog dito sa amin. Dito ako guys naliligo nung maliit pa ako. Hanggang ngayon ba naman ay maliit pa rin? Charis! Sarap nga bumalik sa pagiging bata. Yung walang problema, laro lang at tamang kulay-kulay lang. At yan na nga guys, tatawid na nga tayo sa ilog. At muntik pa nga ako guys na mahulog. Lagi nga akong nahulog pero sa maling tao. Parang hindi nga guys kaya umakyat ng kalabaw. Sobrang bigat ko pa naman. Charis! At malapit na nga tayo sa pupuntahan nating destinasyon. At mabuti nga dahil hindi na basa ang kalabaw ay sumakay na lang ako. At sa wakas, ang pagdurusa natin at paghihirap sa makitidadaan ay nakarating na rin tayo sa ating destinasyon. At dito nga sa amin ay marami nga ang bunga ng santol. Kaya yung kalabaw ko ay kumain agad. Nagtingi-tingi na nga ako rito at naganap kung saan dito ang may puno ng langka. At may nakita nga ako rito na puno ng langka at titingnan ko kung mayroong bunga. At meron nga itong bunga at yung kanyang mga balat ay merong sakit. At ang tawag sa amin ay tamasok. At umakyat nga ako dito sa kabilang puno dahil magsa-start na nga tayong kumuha. Ilang buwan din akong hindi nakaakyat ng puno at ngayon nga lang ako ulit makaakyat ng langka. At nasanay na rin ako dahil ito naman ang ginagawa ko dito sa probinsya. No choice tayo dahil ito ang buhay natin sa probinsya. Kaya kailangan nating pag-aralan, trabahuin at isin. At bumaba na nga ako ng puno na langka dahil tapos ko nang kunin ang lahat ng bunga sa itaas. At ang next ko nga na kinuha yung isang natira sa ibaba at ang laki pa naman guys ng bunga. At natapos ko na nga mahulog lahat ng bunga ng langka. At hinakot ko na nga ito at ipunin silang lahat para hindi ako mahirapan maglagay sa sako. At pagkatapos ko nga magakot ng langka at pumunta ako dito sa puno ng santol dahil marami po rito ang bunga ng santol. Dahil hindi naman ito pinapansin ng mga bata. At nagtry nga ako ditong kumuha at ayun, may nakuha nga ako 2 piraso at itingman na nga natin kung ano ba nga yung lasa nito. Dahil napagod ba naman ako nakakahakot ng langka. At yan na nga guys, sinikman ko na nga ng bunga ng santol. Ay nako, expectation bias reality nga talaga, sobrang asim. At pagkatapos nga kumain ng santol ay nilagay ko na ito sa sako yung aking mga nakuhang langka. Nahirapan nga ako guys dahil ako lang mag-isa at walang hawak. At sa wakas ay natapos ko na nga rin lahat ilagay sa sako. At kumuha na nga rin ako ng panggatong na kahon. At nahirapan nga akong humanap ng aking kalabaw. At hindi ko nga namalayan ay bigla lang nawala sa aking tabi. Para yung ex ko, bigla lang nawala na hindi nagpaalam. Ay, sakit ba naman? At yan na nga guys, natapos ko na nga yung aking trabaho at nakita ko na nga yung kalabaw. So panoorin nyo guys kung paano ko ito ikakabit ng mag-isa. Ako lang mag-isa at wala nga tumulong sa akin. Okay lang dahil nasanay naman ako mag-isa na hindi pinapansin, hindi tinutulungan at walang nagdadamay. Ay Charis, hugot yarn. Dahil wala naman akong kapatid na magsasama sa akin para tumulong. Dahil silang lahat ay nagtrabaho na at ako na nga lang yung kasama ni nanay at ni tatay sa bahay. At sa wakas ay natapos ko na rin ikabit ang karusa sa kalabaw. At uuwi na nga ako dahil hapon na nga yan at malayo pa nga aking lalakbayin. At ayun na nga, nakarating na nga ako sa ilog, hindi naanan ko kanina. At yan nga guys, yung aking mga dala. At
Medyo mabagal nga guys yung paglaan namin dito kasi mahirap nga yung daanan at saka malalaki yung mga bato. Napansin nyo nga guys, hapon na nga yan at saka gusto ko nga sanang maligo dito kaso alas 6:09 na nga ng hapon. Yung cellphone ko ay palubat na rin at uuwi na nga lang ako para hindi ako maabutan ng dilim sa daan. So guys, hanggang dito lang ating video. Sana po ay share nyo ang aking vlog and then like and comment na rin. Salamat!